Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update ngayong araw, November 11, 2023. Yung minomonitor nga po nating low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ayon po sa European Center at Joint Typhoon Warning Center at Japan Agency, no? Ito po ay mataas pa rin ang tsansa na maging isang bagyo, at ito po ay posibleng tumama sa ating bansa sa susunod na linggo. Possible nga po magkakaroon yan ng landfall scenario sa may parteng Borongan ay alas 8 or alas 8, alas 9 ng gabi ng November 18. Yan po yung possible prediction pa lamang ng European Center. Sa ngayon nga po, patuloy nga po na nakakaapekto yung northeast monsoon sa parte ng extreme northern Luzon at ilang bahagi ng northern Luzon. At nakakaapekto naman sa halos malaking bahagi ng ating bansa yung easterlies, na magdudulot po yan ng mga biglaang pag-ulan dahil nga po sa localized thunderstorm. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. Sa ngayon nga po may mga posibilidad na pag-ulan sa may parte ng Bicol region at ng Polillo Island. Dumako na po muna tayo dito sa ating rain map animation kung saan mga posibleng makaranas ng pag-ulan. Mamayang alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy nga po na posibleng makaranas ng pag-ulan ang Polillo Island. Dito nga po sa may parte ng Quezon at ilang bahagi ng Bicol region. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali, asahan pa rin po natin na merong pag-ulan dito nga sa may parte pa rin ng Central Luzon at maging dito nga po sa may parte ng Bicol region. May pag-ulan na rin dito sa may parte ng Catanduanes at dito nga po sa ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, asahan po natin na magkakaroon ng pag-ulan ng Southern Luzon at even Metro Manila ay posibleng magkaroon ng mga biglaang pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon mamaya, patuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan ang parte ng Quezon at yung Southern Luzon. Asahan din natin may mga posibleng mahihinang pag-ulan sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, asahan nga po natin na magkakaroon ng pag-ulan ng eastern section ng Central Luzon, Bicol region. Dito nga po sa may parte ng Romblon, magkakaroon din po dyan ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan. Dito nga po sa may parte pa rin ng Bicol region, sa may Quezon, at maging dito na nga po sa may parte ng Mindoro provinces at sa may Rojas City sa may Visayas. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa ating advanced weather forecast, bukas November 12, patuloy nga po nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area. Pagdating naman po ng November 13, as low pressure area pa rin po, nasa labas pa rin po yan ng bansa, at mananatili nga po dahan-dahang lumalakas yung northeast monsoon o yung amihan, at yung shear line nga po niyan ay magpapaulan sa ating bansa. Sa eastern section nga po yan ng Luzon and Southern Luzon. By November 14, tuloy-tuloy pa rin po malakas ang pagbugso ng amihan. Asahan natin na magkakaroon pa rin ng pag-ulan dito nga sa may parte ng Luzon, Bicol region, Visayas, dahil po yan sa shear line. At yung low pressure area nga sa labas ng ating bansa ay posible nga pong maging isang bagyo yan o tropical depression. Pagdating naman po ng November 15, no, ito nga po ilalapit na sa ating power line, at pagdating ng November 16, ito nga po posibleng pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Kung hindi nga po magbabago yung kanyang senaryo, ito nga po ay posibleng maging si Bagyong Kabayan. Pagdating naman po ng November 17, mapapansin natin nasa eastern section na nga po yan ng Borongan. At pagdating po ng November 18, ng alas 8 ng gabi,
dito mapapansin nyo magkakaroon na po yan ng landfall scenario. At pagkatapos po niyan, pagdating ng November 19, tatahakin nga po niyan itong parte ng Visayas at dediretso po yan dito sa may parte ng Masbate at dediretso po yan dito sa may Romblon at papasok po yan dito naman sa may parte ng Mindoro provinces. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. Kung mapapansin nyo abot po niyan hanggang parte ng Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon. Pagdating naman ng November 20, ito nga po yung pinakasentro niyan ay posibleng nakalabas na ng ng landmass ng sa West Philippine Sea. At meron tayong panibagong low pressure area na imo-monitor na kasunod nga nitong panibagong sama ng panahon. Dito naman sa ating wind map, mapapansin nyo nga yung pag-enter po niyan dito sa may parte ng Borongan, dediretso po yan dito sa may parte ng Masbate at dediretso naman po yan sa may Sibuyan Island at dadaan po yan sa may parte ng Romblon at dediretso po yan dito nga sa may Mindoro provinces. Mapapansin natin abot nga po yung parte ng Metro Manila nung diametro nito at yung northern portion ng Palawan. Again, inuulit ko po, lalong-lalo na po doon sa ating masugid na mga subscriber na ito pong advanced weather forecast is possible scenario lamang po ito or advanced prediction pa lamang ng European Center at ng Joint Typhoon Warning Center. Ibig sabihin po, malaki pa rin po ang tsansa na magbago nga po ito dahil nga po malayo pa itong sama ng panahon, marami pa pong posibilidad na mangyari at posible pa nga po itong humina or posible pa siyang lumakas habang lumalapit sa ating landmass. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.